Pagdating sa pagpili ng sasakyan, hindi lang presyo o itsura ang tinitingnan. Minsan mapapaisip ka rin kung alin ba talaga ang sasabay sa lifestyle ang gagamit sa araw-araw. Isang sporty at subcompact o isang mas maluwag at mas pang long drive. Parehong hybrid, parehong Honda, pero magkaiba ng personality. Sa suspension naman, okay naman yung suspension niya. May comfort level. Sa steering may heavy aside siya, pero okay na rin. So yung sports nito, kung babalikan natin yung sa CRV, parang normal mode ng CRV yung pakiramdam ng sports. Yun yung bilang driver perspective ko. Kaya sa episode na to, alin nga ba talaga ang mas babagay sa lifestyle mo? Ang Honda HR-V RS Hybrid o ang Honda CR-V RS Hybrid? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Oo, magkaiba sila ng category. Si HR-V ay subcompact crossover, habang si CR-V naman ay compact crossover. Pero ang tanong, alin nga ba ang mas babagay sa lifestyle mo? Take note lang, itong CR-V na bida sa episode na to yung previous RS variant. Dahil yung bagong CR-V RS ngayon comes with all-wheel drive na. Simulan natin dito sa harap. Parehong aggressive ang dating dahil parehong naka-LED headlights. Pero si HR-V may LED projector fog lights. Habang si CR-V mas loaded dahil meron itong auto leveling, active cornering lights na malaking tulong lalo na sa gabi at kurbada. Kaso ang fog light nito still LED. Pagdating sa harap, mas sporty at premium ang aura ni CR-V dahil sa piano black honeycomb grille niya. Habang si HR-V naman may sariling appeal gamit ang RS grille with sporty chrome mesh design. Sa likod, parehong naka-LED tail lamps, pero para sa akin, mas stand out yung kay HR-V dahil naka-smoke LED light bar. Samantalang si CR-V, mas mature at mas adventurous yung overall look. Sa side profile, dito mas kita ang size difference. Si HR-V may 4,388mm length, 2,610mm wheelbase, at 196mm ground clearance. Samantalang si CR-V mas malaki at mas commanding sa kalsada with 4,691mm length, 2,700mm wheelbase at 208mm ground clearance. Pareho silang may plastic cladding sa gilid pero mas premium tingnan si CR-V dahil body colored ang cladding nito. Plus may roof rails at chrome linings pa. Si HR-V naman bumawi sa unique hidden rear door handles na nagbigay ng coupe-like look. Pareho silang naka 18-inch wheels pero lamang ulit si CR-V dahil sa piano black aluminum wheels wrapped in 235/60 R18 tires na mas macho ang dating. Pagdating naman sa safety at convenience, si HR-V may 4 na rear parking sensor pero walang front sensors. Habang si CR-V kompleto, 4 sa harap at 4 sa likod. Pareho rin silang may Honda Lane Watch camera na malaking tulong sa daily driving. So ngayon ang tanong, gusto mo pa ba ng mas sporty, youthful at city-friendly na HR-V? O yung mas mature at mas premium na CR-V? Parehong may power tailgate ang dalawang bida sa episode natin. At pareho rin silang may walk-away feature. Dahil magkaiba sila ng category, magkaiba rin ang kanilang space. Si HR-V ay may 404-liter tank capacity, habang si CR-V naman ay may 581-liter trunk capacity. For convenience, may LED trunk light, extra storage, underfloor storage, at may 60-40 split. At ganon din dito sa CR-V, may LED trunk light, extra storage. Pero dito kay CR-V, lumamang ng 12 volt socket at sa ilalim nakalagay ang tire inflator.
Kapag tinupi ang second row, may 60-40 split din. Ang Honda HR-V ay may 1.5 liter EHEV engine na may maximum output na 106 horsepower at 127 Nm of torque. Ang electric motor naman ay may 131 horsepower at 253 Nm of torque. Si CR-V naman ay may 2.0 liter DOHC DI Atkinson engine na may maximum output na 148 horsepower at 183 Nm of torque. Habang electric motor naman ito kaya mag-produce ng 190 horsepower at 240 Nm of torque. Pareho naman silang may ECVT transmission at front-wheel drive na drivetrain. For safety, pareho naman silang equipped ng Honda Sensing and Honda Connect. At syempre may konting additional lang kay CR-V. Mas affordable si HR-V compared kay CR-V pero pagdating sa interior, hindi mo mararamdaman na mas mura siya kaysa kay CR-V. Premium agad ang vibe. May red accent, 3-spoke steering wheel with controls at dahil RS variant ito, may red stitching, paddle shifter at alloy sports pedal pa para mas sporty ang pakiramdam kahit daily drive lang. May 7-inch digital display instrument cluster at sa gitna nandyan na 8-inch infotainment system. Simple pero functional at madaling gamitin. Pagdating sa comfort, loaded din siya. Dual zone automatic climate control, unique Honda air louvers, Type A at Type C ports, wireless charging pad, extra storage, 2 cup holder, at center armrest with console. Sa taas naman, may LED map light at sun visor na may vanity mirror with lights. Leather seats din ng HR-V at powered pa with 8-way adjustment. Maganda rin ang driving position dahil may tilt and telescopic steering adjustment. Sa space, komportable ang front seats pagdating sa legroom at headroom. Sa likod naman, okay lang ang legroom pero medyo mas intimate ang headroom. Kahit middle seat, kayang upuan ng adult. May rear aircon vent pa. 2 Type-C port. Extra storage. Armrest with cup holder. At LED cabin light. Pero paglipat mo sa CR-V, ibang level na ulit. Very unique at very premium ang interior niya. Kung nakasakay ka na sa Civic, familiar yung layout pero mas upscale ang dating. May ambient lighting, alloy sports pedal, 3-spoke steering wheel with red stitching, paddle shifter, at controls for infotainment and cruise control. Mas advanced din ang setup niya with 10.2-inch digital instrument cluster at 9-inch infotainment system. Sa ilalim, nandyan ang dual zone climate control, Type A at Type C ports, 12-volt socket, wireless charging pad, 2 cup holder, extra storage, at deep center console na may ilaw sa loob. At ito ang isa sa pinaka-solid, Bose sound system. Kaya kahit traffic, parang mini concert ang vibe sa loob. Sakto lang ang luwag ng glove compartment. Sa taas naman, nandyan ang LED cabin lights, panoramic sunroof, at yung sobrang cool na sunglass holder na may built-in mirror para makita mo yung passenger sa likod without turning around. Sun visor with mirror and lights. Leather seats din with 8-way power adjustment at memory seats pa. May manual tilt and telescopic din na steering adjustment. Maluwag ang legroom at headroom sa harap at ganun din sa likod. Kahit middle passenger, hindi ka kawawa sa long drive. For convenience, may rear aircon vents, 2 Type-C port, armrest with cup holder, at LED cabin lights. Kaya kung comfort, feature, at premium feel ang usapan, talagang hindi tinipid ng Honda ang dalawang to. Ang tanong na lang ngayon, practical premium ba with sporty character ng HR-V o full family comfort at executive vibe ng CR-V?
So ngayon, susubukan natin tong Honda CR-V RS HEV. Pero hindi na to yung first time na sinubukan natin to. Nasubukan na natin siya. Ipapapap ko dito sa taas yung vlog natin doon. Pero ngayon, dito kasi iba yung route mas maganda, mas mahaba. Tsaka less yung traffic. Nung tinesting kasi natin to medyo matraffic. Kaya hindi natin masyadong nakita yung performance niya. So, pansin dito sa CR-V, kapag nandito kayo sa driver's cockpit yung heads-up display niya. Kaya kahit di na kayo masyadong tumingin sa speedometer, lalo na kung nasa skyway kayo. Saka makikita mo rin dito sa instrument cluster niya kung nag-charge ba yung battery. Pwede nyo rin siya makita dito sa sa power flow kung nag-charge siya. So ito, meron din siyang lane watch camera. Typical naman sa mga Honda cars kasi part yun ng safety feature ni Honda. So, ganda rito, may sunroof siya. Kung gusto niyo ng medyo especially kung gabi, medyo gusto niyo may konting liwanag na nakikita sa daan, ito may sunroof. Dito sa CR-V, kahit Econ mode, di mo naman siya totally ramdam na mabagal. Sa totoo lang, sakto lang yung power niya sa Econ mode. Hindi siya kagaya ng ibang kotse na pag Econ mode, ramdam mo talaga yung pagka-Econ niya. Dito, okay lang eh. Saka ito pala, makikita nyo rin yung current range ng kilometers dito sa infotainment. Saka kapag minadedetect siyang mga motor, makikita rin dito, nagwa-warning siya. Kahit sa instrument cluster, makikita nyo rin yung warning. Ganun ka-safe yung Honda. Subukan natin i-switch sa normal mode. Sa normal mode, ramdam ko yung torque ng sasakyan. Saktong-sakto, swabe yung arangkada niya. Saka bibong-bibo yung engine niya. Yun yung isa pa sa gusto ko dito sa CR-V. Sa suspension naman, okay naman yung suspension niya. May comfort level. Sa steering may heavy aside siya, pero okay na rin. Switch natin na sports. Sa sports, mabilis mag-rev. Saka rinig mo yung engine noise niya. Parang nakadegasolina din, yung tunog niya. Pero sa bagay, HEV kasi ito itong CR-V may baon factor, konti lang. Pwede na, pero mabilis siyang pumalo sa high speed Pero yung braking system naman, malakas. Saka hindi may bite. Ito yung kotse na kung gusto mo ng medyo sporty pero family friendly. Kasi mataas, malaki yung space. Okay itong CR-V. Gustong-gusto ko talaga yung niya. Yung tunog niya. Ramdam ko talaga na naka-sports mode ako. May napansin lang ako dito, may konti lang naman siyang road noise. Pero hindi naman siya totally yung parang yung sa gulong lang, yung naririnig ko. Saka ito pa, CR-V, medyo malapad siya. Pero hindi mo siya totally ramdam. Pag kayo yung nasa driver's cockpit, parang pakiramdam mo, dinadrive mo lang din. Parang yung maliliit lang din na crossover. Yun yung feel niya. Kaya kung beginner driver, okay pa rin tong CR-V. So, subukan natin tong Honda HR-V na RS. So, ang gusto ko dito sa HR-V, malambot yung steering niya, maganda yung vision. Kung napanood niyo yung vlog natin dun sa V, ganun din, almost same lang. Ang difference lang ng RS, bukod sa hybrid, iba yung trim ng interior niya, mas ma-appeal. Ngayon, naka-eco mode tayo. Sa totoo lang, wala naman din halos diferensya sa V na non-hybrid yung Econ mode nitong RS. Siguro magiging diferensya lang niya yung wala siyang coding. At saka yung nabanggit natin kanina na yung itsura ng interior.
Suspension niya, same lang din. Medyo stiffer aside. Pero hindi naman sobra. Tama lang. Okay lang naman din. So kung malalalim na yung lubak, medyo mararamdaman nyo lang. Kung i-compare nga natin siya dun sa kumpara na ginawa natin ngayong vlog, dun sa CRB, malayo yung normal mode niya. Pero kung usapang interior, hindi sila halos nagkakalayo. Maluwag lang yung CRB, tsaka may mga dagdag lang ng mga feature gaya ng mga sunroof, dito kasi wala. Pero yung appeal, halos same lang. Saka ang advantage kasi ng ganitong model ng HRB, iba yung taillight nito sa mga naunang model. Smoke yung type ng taillight nito. Ma-appeal siya lalo na kung gabi, sak-on yung ilaw nyo. Lipat natin ng sports. So yung sports nito, kung babalikan natin yung sa CRB, parang normal mode ng CRB yung pakiramdam ng sports. Yun yung bilang driver perspective ko. Pero kung tight parking spaces kasi, mas maganda tong HRB, mas maliit, mas madaling i-park. Mataas din yung ground clearance. Subukan pa natin birahin yung sports. So yung baon factor niya parang hindi mo masyadong maramdaman. Malaki talaga ang price difference ng HRB at CRV. Pero dito papasok yung tanong na pinaka-importante. Alin ba talaga ang mas sulit para sa'yo? Kung value for money ang hanap mo, mahirap talunin si HRB. Dahil kahit mas affordable siya, nandito pa rin halos lahat ng basic features na kailangan mo sa modern crossover. Premium ang dating, mataas ang ground clearance, madaling gamitin sa city, at swak para sa daily driving. Pero kung mas matangkad kayo, madalas may kasamang pamilya o gusto mo lang ng mas maluwag at mas premium na experience, dun papasok si CRV. Mas malaki, mas refined, at mas komportable lalo na sa long drive. Pagdating naman sa driving experience, dito talaga sila nagkakalayo. Mas fun to drive si CRV lalo na kung mahilig ka sa spirited driving. Mas planted siya sa daan at mas refined ang suspension kaya mas komportable kahit sa lubak o long trip. Samantalang si HRB medyo mas stiff ang suspension kapag kinumpare mo kay CRB. Pero ang kapalit naman nun, mas madaling isingit sa city driving. So kung gusto mo ng practical crossover na premium pa rin ang dating without spending CRB money, HRB is more than enough. Pero kung priority mo yung comfort at mas mature na driving experience, sulit din every peso kay CRB. Para sa akin, pareho silang panalo. Depende na lang talaga kung saan mo gagamitin at ano ang mas pasok sa lifestyle mo. At kung Honda Cars ang hanap mo, visit lang kayo sa Honda Cars Carmona at hanapin si Sir Lucky Galardo for inquiries. Sabihin nyo na lang na napanood nyo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.